Ano na naman bang drama to, Cecil? Ayoko na talaga. Hirap na ako sa bahay na to. Hindi ko na kayang pakisamahan ng mama mo. Ano na naman bang ginawa ni Mama? Anong ginawa niya, ha? Pinapunta ba naman niya dito sa bahay ang kababata mong si Alexa? Eh ano ngayon? Noon pa naman nagpupunta na rito si Alexa. Para na kasi kami magkapatid noon. Anak na ang turing sa kanya ni Mama. Mas tinuturing pa niyang anak ang kababata mong yon kaysa sa akin, ganun ba? Napakababaw naman ang dahilan mo para basta na lang mag-alsa balutan. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Alam mo bang ginawa ng mama mo kanina, ha? Pinahiya niya ako sa harap ni Alexa at ng ibang bisita niyo. Ano bang pamamahiya ang ginawa nila sa'yo? Matagal ko nang tanggap na kahit kailan hindi ako gusto ng mama mo. Pero yung harap-harapan na ginawa niya, pinagmukha lang naman niya ako na pinikot kita. At kung hindi ko daw yun ginawa, malamang kayo ni Alexa ang mag-asawa ngayon. Sabi kong Mama, ibalik mo na ulit sa cabinet ang mga damit mo. Kahit ilang beses mo pang kausapin ang mama mo, wala ring mangyayari. Pinangungunahan mo na kasi kagad eh. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ilang beses mo na bang kinausap ang mama mo, ha? Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang trato niya sa akin. Sinabi ko naman sa'yo, para magkasundo kayo ni Mama, hulihin mo ang loob niya. Ilang taong ko nang hinuhuli ang loob ng mama mo. Lahat ginawa ko na para mapaluguran lang siya pero baliwala pa rin sa kanya. Ang kababata mo pa rin na si Alexa ang gusto niya para sa'yo. Siya na ang maganda, matalino at ka-level niyo. Ikaw ang pinakasalan ko. Doon ka nakakalamang sa kanya. Ano ang silbi ng kapirasong papel na pinanghahawakan ko kung hindi naman ako welcome sa pamilya mo? Huwag mo na lang intindihin ang mga sinasabi ng pamilya ko. Hindi naman silang pinakikisamahan mo kundi ako eh. Mahal natin ang isa't isa. Yun lang ang mahalaga. May 3 taon na rin kami nagsasama ni Abdel. Minsan na rin ako nagdalang tao. Pero nung nasa 3 buwan na ang ipinagbubuntis ko nun, nakunan ako. Maselan kasi kung magbuntis. Pero dahil nakikitira kami sa biyanan ko, kailangan kong kumilos sa bahay nila. Marahil sa pagod na rin kaya dinugo ako. Nang yakapin ako ni Abdel, hindi ko na napigilang lumambot ang puso ko. Pinanghinaan na rin ako ng loob na ituloy pa ang plano kong pag-alis. Ilang sandali lang, nagpaalam siyang kakausapin muna ang mama niya. Tumango lang ako sa kanya. Nakaupo lang ako ng mga sandaling yon at nakatingin sa maleta kung saan ko isinilid ang mga damit ko. Napapitlag pa ako nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto namin at iniluwano ng galit na galit kong biyanan. Talaga bang gusto mo lumayo ang loob sa akin ng anak ko, ha? Ho? Hindi ko ho alam ang sinasabi niyo. Nagmamaang-maanga ka pa talaga, ha? Ano na naman ang isinumbong mo sa anak ko? Kasi mama… Yung nangyari ba kanina, ha? Napakaliit na bagay pinalalaki mo. Hindi ka man lang marunong sumakay sa biro ng mga bisita. Nakakahiya tuloy kay Alexa. Biro lang po ba yun sa inyo? Kulang na lang ipagduldulan niyo ang babaeng yun sa asawa ko. Hindi niyo man lang inisip ang damdamin ko. Ako ba inisip mo, ha? Sarili mo lang laging iniisip mo. Lahat naman po ginagawa ko para matanggap niyo ako eh. Pero yung babae pa rin na yun ang gusto niyo. Dahil si Alexa, galing sa mabuting pamilya. Kalebel namin. Siya lang ang nababagay sa anak ko. Tandaan mo yan. Iniwanan pa ako ng matalim na sulyap bago lumabas si Mama Elena sa kwarto namin mag-asawa. Hindi ko na rin napigilang humagulgol habang sapo ang dibdib ko. Pakiramdam ko kasi, sobrang sikip na nito kaya halos hindi na ako makahinga. Yun din ang unang beses na direktang sinabi yun ng biyanan ko sa akin. Labis ako nanliit sa mga binitiwan niyang salita. Hindi na ako lumabas ulit ng kwarto namin ni Abdel hanggang makaalis ang mga bisita. Nang pumasok siya, tinanong niya ako kung nagkausap daw ba kami ng mama niya. Oo, galing nga siya dito kanina. Sinabihan ko kasi siya kanina. Sabi nga niya, kakausapin ka para makahingi ng dispensa sa nangyari.
Wala naman daw siyang intensyong masama kanina eh. Yun palang sinabi niya sa'yo eh. Sana naman habaan mo ang pasensya mo kay mama. Alam mo naman na matanda na siya eh. Naniwala ka naman sa kanya. Bakit? Hindi ba kayo nagkaayos? Ba't sabi niya? Kung anong sinabi ng mama mo, yun na lang ang paniwalaan mo. Teka lang muna. Huwag mong sabihin na hindi pa rin tapos ang issue niyo ni mama. Okay na kami ng mama mo. Hindi ka pa ba matutulog? Inaantok na kasi ko eh. Mauna na ako sa'yo. Hindi ka ba kakain muna ng hapunan? Marami pang pagkain na natira sa baba. Hindi na. Nawalan na rin ako ng ganang kumain eh. O sige, bababa lang ako sandali. Mauna ka nang matulog. Mamaya naman aakit na din ako. Tumango lang ako. At saka inayos na ang pagkakahiga sa kama namin. Nakatulog naman agad ako ng gabing yun. Ni hindi ko na nga namalayan ng pagpasok muli ni Abdel at pagtabi niya sa akin. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tulog pa si Abdel sa tabi ko. Ako na lang ang bumangon at dumiretso na ako sa kusina para kumuha ng kape. Dala ang tasa, lumabas ako ng bahay. Napansin ko si Aling Desa na naglalabas ng mga bote at sirang gamit. Nahinuha ko agad na nariyan si Mang Ringo. Ang regular na magbobote na pumupunta sa bahay. Napansin ko na maraming tirang pagkain kagabi. Kaya kinuha ko at balak sanang ibigay sa matandang lalaki. Naaktuhan naman ako sa ginagawa ko ni Abdel. Na pagbibigay ng pagkain. Kagigising lang niya at hinahanap ako. Agad niya akong tinawag at pinalapit sa kanya. Anong ginagawa mo? Ha? Bakit ka namimigay ng pagkain sa taong hindi mo naman kaano-ano? Mga tira ito kagabi. Tiyak naman na wala nang kakain ito. Kaya mabuti ng pakinabangan. Kahit na. Hindi ka dapat namimigay ng pagkain sa kung sino-sino lang. Si Mang Ringo naman yan. Siyang kumukuha ng mga gamit na sira dito. Hindi na ibang turing ko sa kanya. Kaya namimiha sa mga tao yan dahil sa ginagawa mo eh. Pagkain lang naman to. Hindi mo kailangan magsalita ng hindi maganda. Hindi lang sa pagkain na ibinibigay mo, kundi sa pagtrato mo sa kanila. Huwag mo sanang kalilimutan. Hindi natin sila ka-level. Ka-level na naman. Ano bang tingin niyo sa mga sarili niyo ha? Nasa hanay ng mga dugong bughaw? Para kayong pinanganak na may gintong kutsara sa bibig ah. Tama na nga. Ang aga-aga ay nagtatalo tayo. Sino bang nagsimula? Ikaw lang naman itong nagpapalaki eh. Ito na sana ang huling beses na magbibigay ka ng mga pagkain sa puluboy ha. Mamimihasa ang mga yan. Tinapunan pa ng matalim na sulyap ni Abdel ang matandang lalaki bago pumasok sa bahay. Alam kong narinig ni Mang Ringo at Aling Desa ang mga sinabi ng asawa ko. Kaya parang ako ang nahihiya sa ginawa niya. Nang matapos maikarga sa sidecar nito ang mga sirang gamit at ilang basyo ng mga bote, magalang pang nagpasalamat ang matandang lalaki sa ibinigay kong pagkain. Yun na rin ang huling beses ko nakita ang matandang lalaki. Tuwing tinatanong ko naman si Aling Desa, hindi rin daw nito nakikita si Mang Ringo. Anong pinag-uusapan niyo ni Aling Desa? Tungkol lang kay Mang Ringo. Yung magbobote? Oo, siya na nga. Napansin ko kasi na matagal na siyang hindi nagagawi dito. Tambak na kasi yung mga bote at dyaryo dyan sa bodega. Hindi ko maintindihan sa'yo kung bakit binibigyan mo ng importansya ang taong yun. Katulad ni Aling Desa, hindi ka dapat nakikipag-usap sa kanya. Bakit naman hindi? Wala akong makausap dito kundi si Aling Desa. Pati ba pakikipag-usap ko sa kanya minamasama mo? Ikaw lang ang iniisip ko eh. Ayoko lang kasing lagi ka lang pinupulaan ni Mama. Hayun, dahil na naman sa mama mo. Kung siya ba'y nakikipag-usap sa akin, bakit ako makikipag-usap kay Aling Desa? Kinakausap ko naman ni Mama. Ikaw lang naman itong umiiwas eh. Mas gusto ko pang kausapin ang kasambahay natin dito sa bahay. Kaya lalong lumilit ang tingin sa'yo ni Mama eh. Ano bang nangyayari sa'yo, Abdel? Bakit parang nagiging katulad ka na rin ng mama mo? Anong ibig mong sabihin? Dati naman hindi ka ganyan magsalita sa mga taong mas nakakababa sa'yo. Bakit ngayon mahilig ka ng mangmata ng kapwa? Wala ka na ring pinagkaiba sa mama mong mata pobre. Yan ang tingin mo sa akin?
Oo, ang laki na ng pinagbago mo. Para yun lang sinabi ko, pinalaki mo na naman. Parang ayaw mong pinagsasabihan ka. Huwag mo sanang kalilimutan na nasa pamamahay ka namin. Hindi ko nakakalimutan. Kaya nga kung nakikita mo, gumagawa din ako sa bahay niyo. Nahihiya kasi ko na baka isipin niyo nagbubuhay senyorita ako dito. Hindi naman kaso sa akin kung hindi ka gumawa dito sa bahay eh. Ang akin lang, makinig ka naman pag sinasabihan ka. Mamaya na, parating na si Mama. Nagtatalo ba kayong mag-asawa? Hindi po ma. Meron lang po kami pinag-uusapan ng asawa ko. Oo nga po, Mama. Pasensya na po kung napalakas ang boses ko. Lagi naman malakas ang boses mo eh. Hindi ka man lang makapagsalita ng malumanay. Ma, Biro lang yun. Malambing kaya magsalita ang asawa mo. bakit po pala maaga kayong gumising ngayon? May lakad ba kayo? Meron, iho. Gusto ko sanang samahan mo ko. Ngayon na po ba? Oo, sa labas na lang din tayo kumain. Ay, magbibihis lang po ako sandali. Hihintayin na lang kita sa garahe, ha? Pasensya ka na ha. Hindi kita masasaluhan sa almusal. Kailangan ko kasing samahan si Mama. Ayos lang. Sanay naman akong kumaing mag-isa eh. Baka sumabay na lang din ako kina Aling Desa. Huwag ka na magtampo. Babawi ako sa iyo sa ibang araw. Tayo naman ang lalabas. Humalik pa sa pisngi ko si Abdel bago nagmamadaling pumanik sa kwarto namin. Naiwan naman ako na napapahinga na lang ng malalim. Nang marinig ko ang andar ng sasakyan, tsaka naman ako pumasok sa kwarto. Nawalan na rin kasi ko ng ganang kumain ng almusal. Hindi rin naman nagtagal. Lumabas na rin ako para tumulong sa mga gawaing bahay. May mga pagkakataong talagang namimiss ko ang buhay namin sa probinsya. Hindi man kami kasing yaman ng biyanan ko. Kahit papano nakakariwasa naman kami sa buhay. Simple at katamtaman lang ang laki ng bahay namin, na may malawak na bakuran, na tipikal sa mga probinsyang katulad sa amin. Meron din kaming maliit na taniman ng gulay at prutas. May mga alaga ring hayop ang lolo't lola namin, na tumulong sa aming magkakapatid para makatapos ng pag-aaral. Magulang sila ng aming namayapang ama. Matagal na ring hiwalay ang mga magulang namin bago pa mamatay ang itay. Nakatira naman ang nanay namin sa probinsya nito. Sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na namalayan ang pagdaan ng oras. Tsaka ko lang naalala na kumain nang kumakalam na ang sikmura ko. Mabuti na lamang nakaluto na si Aling Desa ng tanghalian namin. Sumabay na rin ako sa kanya sa pagkain. Hapon na nang dumating ang asawa at biyanan ko. Halatang masaya ang mga to sa pinuntahan. Nakatayo ako malapit sa kusina kaya hindi nila ako napansin. Nagkukwentuhan pa sila habang papasok. Wala pa rin talagang pinagbago si Alexa. Nakakatuwa talaga ang batang yun. Tuwing kasama ko siya, naku, hindi ko talaga namamalayan ng oras. Napakasaya kasing kakwentuhan at napakalambing din. Hindi lang yun. Matalino at mabait pa. Swerte na mapapangasawa niya. Napakaswerte talaga. Sayang nga lang, pinakawalan mo pa siya. Naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na magkaibigan lang kami ni Alexa? Higit sa lahat, may asawa na ako. Mahal ko po si Cecilia. Oh, wala naman ako sinasabi na hiwalayan mo ang asawa mo ah. Ang sakin lang sana siya na lang ang niligawan mo noon. Wala naman po akong gusto kahit noon pa kay Alexa eh. Kaya hindi ko siya niligawan noon. Alam ko kaibigan lang din ang turing niya sa akin eh. Sigurado ka ba na kaibigan pa rin ang turing niya sa'yo hanggang ngayon? Kahit na ano pang sabihin niyo, hindi na po magbabago ang katayuan ko. Kasal na po ako at mahal ko ang asawa ko. Nanghihinayang lang kasi ko sa inyo ni Alexa. Mas bagay kasi kayo. Kahit ang iba nating kamag-anak sang-ayon sa sinasabi ko. Narinig kong tumawa lang ang asawa ko. Marami pang binanggit ang biyanan ko na magagandang katangian ni Alexa. Wala naman ako narinig na tugon kay Abdel.
Sa hapunan, tamilmil akong kumain. Nakatungo lang din ako at hinahayaan ko lang ang asawa at biyanan ko ang mag-usap. Hindi rin naman kasi ako makakasabay sa kanilang usapan dahil tungkol yun sa negosyo. Cecilia, bakit parang matamlay ka yata ngayon? Masama bang pakiramdam mo? Hindi po, Mama. Halos hindi kasi nababawasan ang pagkain mo eh. Nagmerienda po kasi ako kanina kaya parang busog pa po ako ngayon. Ganun ba? Hindi ka naman ba nainip dito sa bahay sa maghapon? Pasensya ka na kung natagalan kami, ha? Hindi naman po. Marami po akong ginawa dito sa bahay. Di ba sinabi ko naman sa'yo, huwag kang kikilos dito sa bahay. Hayaan mo lang ang kasambayang gumawa ng mga gawaing bahay. Ayos lang naman. Naiinip din kasi ko kaya gumagawa ako. Ay, sayang. Wala ka kasing alam sa negosyo. Di sana natutulungan mo si Abdel sa ginagawa niya. Pabuti pa si Alexa. Ang daming alam. Tuluyan na akong nawalan ng gana sa pagkain. Kung hindi lang ako magmumukhang bastos, tatayo na ako at aalis sa harap ng hapagkainan. Nang sulyapan ko ang asawa ko, abala ito sa pagkain nito. Kahit hindi ako tumingin, ramdam ko ang nakakapasong titig sa akin ni Mama Elena. Nang sumunod na mga araw, malimit bumisita si Alexa dito sa bahay. Madalas din siyang inaabot na ng gabi, kaya dito na naghahapunan. At minsan pa nga dito rin natutulog. Kitang-kita naman ang saya sa biyenan ko sa mga natatanggap nitong regalo mula sa kababata ng asawa ko. Ang bait talaga ni Alexa. Hindi nakakalimot magbigay ng pasalubong. Saan ba galing ang mga ibinigay niya sa inyo? Galing sila ng Cebu ng mga kaibigan niya. Ilang araw sila nagbakasyon at dun nga galing ang mga pasalubong niyang to. Kaya pala isang linggo rin siyang hindi dumalaw sa inyo. Sabi ko nga dalawin naman niya ako dito sa bahay. Masyado daw kasi siyang abala ngayon sa trabaho at negosyo niya. Ay, sana naman maisingit niya ang pagpunta rito. Kung dati iniiwasan ni Abdel ang pagbisita ni Alexa sa bahay namin, madalas hinaharap na niya ito kapag tinatawag siya ng kanyang mama. Gusto ko rin sanang makiharap dito, pero parating may pinagagawa sa akin ng biyanan ko. Halatang gusto niyang magkasarili na ng dalawa. Matinding pagpipigil lang sa sarili ang ginagawa ko para wag masagot si Mama Elena. Madalas iniiyak ko na lang sa gabi ang ginagawa nito sa akin. Ilang beses din sumagi sa isipan ko na ituloy na ang plano kong pag-alis sa bahay. Pero naisip ko na parang ako na rin ang nagtulak sa asawa ko kay Alexa. Lingid sa akin, unti-unti nang nilalaso ni Mama Elena ang isip ng asawa ko. Marami ang nagsasabi na bagay kayo ni Alexa. Ma naman, may asawa na ako. Ano ngayon? Hindi mo nga maipagmalaki ang asawa mo sa mga kakilala natin. Hindi katulad ni Alexa. Kahit kanino mo iharap, pwede mo ipagmalaki. Ma, alam ko hanggang ngayon ay ayaw niyo kay Cecilia. Pero sana naman po, pag-aralan niyo siyang gustuhin. Paano ko gugustuhin ng babaeng yan? Ni hindi ka nga mabigyan ng anak. Wala nang ang ginagawa dito sa bahay, hindi pa mabuntis-buntis. Sasamahan ko po siya sa doktor para malaman kung anong problema. Kung bakit kami hindi magkaanak. Baka naapektuhan ng matres ng babaeng yon na makunan siya dati. Sana naman po hindi siya nagka-diferensya. Kung magkakataon na hindi na pala siya magkakaanak, paano na yan? Sino magpapatuloy sa apelido natin? Huwag po muna kayo mag-isip ng negatibo. Baka kailangan lang ng pahinga ni Cecilia. Kung si Alexa sana ang nakatuluyan mo, siguro ngayon, maraming batang nagtatakbuhan na sa loob ng bahay natin. Tsak din na maganda't gwapo. Ewan ko lang kung sakaling magkaanak kayo ng asawa mo, kung ano ang magiging itsura. Ma, huwag lang nga natin pag-usapan si Alexa. Lagi niyo lang siyang isinasali sa usapan eh. Bakit hindi? Siya ang gusto ko para sa'yo.
At hindi yang si Cecilia. Hindi na nga po pwede mangyari ang gusto nyo. Nakakahiya kay Alexa, baka isipin nun. May asawa na ako, pilit nyo pa rin siyang inilalapit sa akin. Okay lang naman kay Alexa kung may asawa ka. Hindi mo ba nakikita? May gusto rin sa'yo ang kababata mo. Ano po? Totoo po ba yan? Totoong sinasabi ko. Ikaw lang naman tong manhid eh. Payuhan nyo na lang po siya na ibaling na lang sa iba yung pagtingin niya sa akin. Hindi ko hihiwalay ng asawa ko para sa kanya. Hindi ko gagawin yon. Dahil gusto ko nga na kayo magkatuluyan na dalawa. Ma, Ito ang sasabihin ko sa'yo. Kahit kailan, hindi ko matatanggap na asawa mo ang babaeng yon. Gusto ko kayo ni Alexa magkatuluyan balang araw. Walang kamalay-malay ang asawa at biyanan ko na narinig lahat ni Aling Desa ang pinag-uusapan nila. Nagsumbong siya sa akin nang minsan kami lang ang naiwan sa bahay. Nagngingit-ngit man sa galit ang aking kalooban. Wala naman akong magawa kundi pagkatiwalaan si Abdel na kahit anong panunulso lang gawin ng mama niya, hindi siya makikinig dito. Na mas mananaig pa rin ang pagmamahal niya sa akin. Sa kabila ng maayos na pakikitungo sa akin ni Abdel, hindi pa rin mawala-wala ang kaba sa dibdib ko. Lalo na tuwing lalabas siya para makipagkita sa mga kaibigan niya. Sino ba yung kaibigan na tinutukoy mo na galing ibang bansa? Dumalo ba siya sa kasal natin nun? Oo. Siya yung late na nakarating nun. Si Bernard. Kilala naman pala namin ang isa't isa eh. Baka pwede akong sumama sa'yo. Ha? Naku, baka mainip ka lang. Tsaka, puro kami lalaki. Ganun ba? Ay, hindi mo pa kasi natutupad yung pangako mo sa akin na babawi ka eh. Sabi mo kasi lalabas din tayo. Pasensya ka na ha. Masyado lang talaga akong abala ngayon. Pangako, kapag may oras ako, mamamasyal at sa labas tayo kakain. Okay, mag-iingat ka ha. Tsaka huwag ka masyadong magpapakalasing. Nakangiting tumango sa akin si Abdel bago muling humarap sa salamin. Makailang beses pa nitong pinasadahan ng tingin ng buhok at suot nito na ipinagtaka ko. Napansin ko rin na makailang beses pa itong nagwisik ng paborito nitong pabango. Hinatid ko pa siya hanggang garahe. Pagbaling ko para pumasok na sa loob ng bahay, naroon ang biyanan ko at mataman ang pagkakatitig sa akin. Alanganin naman akong ngumiti sa kanya. May kailangan po ba kayo, Mama? Sabi po kasi ni Abdel masama ang pakiramdam nyo. Maayos na ang pakiramdam ko kaya lumabas na ako ng kwarto. Naiinip na rin kasi ako eh. Sayang wala si Alexa. Wala man lang akong makakwentuhan. Gusto nyo po bang makipagkwentuhan sa akin, Mama? Ano naman ang ikukwento mo, Aber? Ang boring ninyong pag-iibigan ng anak ko? Kung paano mo nabilog ang ulo niya para pakasalan ka? Hindi ko po binilog ang ulo ni Abdel. Nagmamahalan po kami. Hanggang kailan ka kaya mamahalin ng anak ko? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko alam kung ano nagustuhan sa'yo ng anak ko. Hindi ka naman ganun kaganda. Bata ka pa, pero mukha ka ng losyang dahil sa klase ng pananamit mo. Hindi ka tulad ni Alexa, kahit saan mo tignan. Napaka-sopistikadang babae. Hindi nakakahiyang iharap sa ibang tao. Ganun po ba? Bakit hindi nyo na lang po siya tawagan para may makakwentuhan kayo? Gustuhin ko man. Ayaw ko naman silang istorbohin ng anak ko. Ano po? Silang magkasama ngayon? Oo, dumating kasi ang kaibigan ni Abdel galing sa ibang bansa. Nagkasundo sila na isama ang mga kapareha nila. Alangan naman ikaw ang iharap ng anak ko sa mga kaibigan niya. Eh di napaya naman siya. Hindi nga malapit sa iyo mga kaibigan ng anak ko eh. Hindi katulad ni Alexa na malapit sa kanila. Kung hindi mo kasi naitatanong, mga bata pa lang sila, magkakaibigan na silang lahat. Hindi ko na napigilan ng pagbalong ng mga luha ko. Kahit nagsasalita pa si Mama Elena, mabilis ko na siyang tinalikuran at saka ko tumakbo sa kwarto namin.
Dumapa ako sa kama at sa unan ko ibinuhos ang lahat ng galit ko. Pinagsusuntok ko yun habang umiiyak. Sa hapunan kahit anong katok ni Aling Desa sa may pinto, hindi ako tumayo para pagbuksan siya. Malalim na ang gabi. Hindi pa rin dumarating si Abdel. Hanggang makatulugan ko ang paghihintay sa kanya. Pagsapit ng umaga, nagisnan ko ng gising si Abdel. Kahit masama ang loob ko, hindi ako nagpahalata sa kanya. Matamis ko pa rin siyang initian. Anong oras ka na nakauwi kagabi? Nakatulugan ko ng paghihintay sa'yo eh. Mabuti hindi mo ko hinintay. Di sana napuyat ka rin. Pasado 1:00 na madaling araw kami naghiwa-hiwalay eh. Inumaga ka na pala. Kumusta naman ang pagkikita nyo ng mga kaibigan mo? Okay naman, masaya. Kagabi lang kami na kompleto eh. Binalikan din namin yung mga panahon na wala pa kami mga asawa. Dapat siguro sa susunod kasama nyo na ang mga asawa nyo. Ha? Ay, pwede naman. Babanggitin ko sa kanila sa susunod. Teka, bakit ang aga mo yatang naligo? May lakad ka ba? Ah, oo. Meron kasi akong kakatagpuin ngayon. Maaga kami magkikita eh. Sana ginising mo ako ng maaga para na ipaghanda kita ng almusal. Maaga ako nagkape kanina. Tsaka plano ko talaga na sa labas na kumain. Mukhang abala ka nga talaga. Oo eh. Siya nga pala. Huwag mo na akong hintay mamayang hapunan ha. Hindi na rin kasi ako dito kakain. O paano? Alis na ako. Nang makalabas si Abdel sa kwarto namin, tsaka naman nabura ang ngiti ko sa labi. Nanginginig din ako sa matinding galit na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Hindi ko rin maiwasan pagdudahan ng mga sinabi nitong dahilan kung bakit kailangan niyang umalis ng ganong kaaga. Sinadya ko na rin tanghali na lumabas ng kwarto namin. Sa sala na abutan ko si Mama Elena. Hindi ko na lang siya pinansin at tuloy-tuloy akong pumunta sa kusina. Hindi ko alam na susundan niya ako. Sino ka para bastusin ako sa sarili kong pamamahay, ha? Ma, hindi ko po kayo maintindihan. Nakita mo na ako nakaupo sa sala. Basta mo na lang akong dinaanan. Hindi ba kabastusan yon? Pasensya na po kayo, Ma. Hindi lang po maganda ang gising ko. Hindi na po mauulit ang nangyari. Hindi na talaga! Dahil sasabihin ko kay Abel ang ginawa mong kabastusan sa akin. Nakikiusap naman po ako sa inyo, Mama. Huwag na po nating palakihin ang bagay na to. Kaya kahit kailan, hindi kita magugustuhan dahil sa ugali mong yan. Wala ka pa nga napapatunayan, nagmamalaki ka na. Wala ka talaga sa kalingkingan ni Alexa. Oo na, wala talaga ako sa kalingkingan ng babaeng yun. Marunong akong mahiya at may delikadesa ako. Siya, alam niyang may asawa na si Abdel, pumapayag pa rin siya sa mga plano niyo na akitin at ilayo sa akin ang anak niyo? Ikaw na babae ka! Sige! Sampalin niyo ako! Tatanggapin ko dahil naging bastos ako. Pero tandaan niyo lang, mas nauna kayong naging bastos sa akin. Nagpupuyos ang kalooban ko na tinalikuran ko na si Mama Elena. Wala man lang akong pagsisising naramdaman sa ginawa ko. Nabawasan din ang bigat sa dibdib ko. Nang gabing dumating si Abdel, inaasahan ko na ang galit niya. Sa kwarto lang ako naghintay. Pagbungad pa lang niya, hindi na maipinta ang mukha niya. Nanatili naman akong kalmado sa harapan niya. Nagsumbong si Mama. Sinasagot-sagot mo raw siya. Akala ko ba nag-usap na tayo na habaan mo na ang pasensya mo sa kanya? Hindi ko na napigilan ang sarili ko kanina. Sumusobra na kasi ang mama mo pati ang Alexa na yon. Bakit naman napasama si Alexa rito? Hindi mo alam? Siya lang naman ang dahilan kung bakit ako minamaliit ng mama mo. Wala rin namang kahihiyan ng babaeng yun Alam nang may asawa ka na, pumapayag pa rin siya sa plano ng mama mo. Magkaibigan lang kami ni Alexa. Magkababata kami. Hindi maaari mangyaring iniisip mo. Talaga? Kaya ba siyang isinama mo nung nagkita-kita kayong magkakaibigan? Dahil ikinakahiya mo ko sa kanila, ha? Sa bagay, mas maipagmamalaki mo nga naman siya kesa sa akin.
Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Sino pa ba sa tingin mo? Sino ba sa bahay na to ang gusto na lagi ako nakikitang nasasaktan at nahihirapan? Cecilia, mali ka nang iniisip mo. Anong mali? Malinaw naman na ikinakahiya mo ko sa mga kaibigan mo eh. Yun ang totoo. Oo, inaamin ko na kasama ko si Alexa. Kasi kaibigan din niya si Bernard at ang asawa niya. Kaya hindi kita isinama. Alam ko naman na hindi ka rin mag-enjoy sa ganung lugar eh. Huwag ka nang magpaliwanag pa. Ayoko nang marinig ang mga kasinungalingan mo. Anong gagawin mo? Saan ka na naman pupunta? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Iiwan na kita para maging malaya ka na. Kapag wala na ako dito, pwede mo nang iuwi dito si Alexa. Di ba yan naman ang gusto ng mama mo? Huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Bitiwan mo ako! Huwag mo akong hahawakan. Sobra-sobra ng pagtitiis ko sa bahay na to at sa mama mo. Hindi ako santa, pero alam mong mabuti akong tao. Lahat ginagawa ko para matanggap ng mama mo. Pero kahit anong gawin ko, laging hindi sapat dahil iisang babae lang ang gusto niya para sa'yo. Huwag kang umalis. Ikamamatay ko kapag nawala ka sa akin. Hindi ko kaya. Kung kinakailangan, luluhod ako. Tumayo ka dyan. Sinabi nang tumayo ka dyan. Walang magagawa ang pagluhod mo. Pangako, lalayo ko na si Alexa. Kaya ko lang naman siya pinapakihirapan dahil sa pakiusap ni Mama eh. Nang akmang hahakbang ako, lalo pa niyang hinigpitan ng pagkakayakap sa binti ko. Hindi rin ako nakaalis ng araw na yun. Nanaig na naman ang pagmamahal ko sa kanya. Marami siyang ipinangako sa akin. Merong mang pagdududa sa puso ko kung magagawa nga ba niya yun. Binigyan ko pa rin siya ng isa pang pagkakataon na maayos ang aming pagsasama. Hindi yun nagustuhan ni Mama Elena. Kapag wala si Abdel sa bahay, marami siyang masasakit na salitang binibitiwan. Sa lahat ng paghihirap ng kaloobang nararanasan ko sa bahay na yun, si Aling Desa lamang ang karamay ko. Napansin ko naman na laging mainit ang ulo ni Abdel tuwing uuwi ng hapon. Naiintindihan ko naman dahil hindi naman lingid sa akin na lagi siyang tinatawagan ni Mama Elena. Isang araw bago mananghalian ay dumating si Abdel. Sabi nito tumawag ang Mama Elena sa kanya at masama ang pakiramdam. Hayaan mo na lang ako. Total wala naman nagpapahalaga sa akin sa bahay na to. Bakit niyo pa ako tinawagan kung hindi rin lang kayo magpapadala sa akin sa ospital? Hindi doktor ang kailangan ko. Ang kailangan ko ang magmamahal at mag-aalaga sa akin. Inaalagaan ko naman po kayo ah. Kita niyo nga oh. Hanggang ngayon dito pa rin sa bahay na to kami nakatira ng asawa ko. Gusto ko kasi na lagi lang nasa tabi niyo. Simula nang maging asawa mo ang babaeng yon, hindi mo na ako sinusunod. Kung ganyan rin lang naman na hindi na inaang turing mo sa akin, mabuti pang mamatay na lang ako. Ma naman, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Mabubuhay ka naman kahit wala na ako. Basta kasama mo lang ang babaeng yon. Kahit anong pagpupumilit ni Abdel na dalhin sa ospital si Mama Elena, hindi niya ito mapilit. Hindi rin niya makumbinse ang mama niya na kumain kahit konti. Dumating naman si Alexa. Tanging dito lamang sumunod si Mama Elena. Nagpadala na rin ito sa ospital at pumayag ng kumain sa kondisyon na laging pupunta dun si Alexa. Wala namang magawa si Abdel kundi ang pumayag. Sa ilang araw na pamamalagi ni Alexa sa bahay, nakitaan na ng sigla si Mama Elena. Kahit nasasaktan ako dahil sa presensya ng babae, nagtiis na lang ako para sa agarang paggaling ng biyanan ko. Dito pala matutulog si Alexa. May bago ba? Di ba lagi naman siyang nakikitulog dito sa bahay? Gusto ko lang ipagpaalam sa'yo. Hindi ko naman bahay to eh. Nakikitira lang ako, kaya wala akong karapatan na tumutol kung sino ang gustong patuloyin dito ng mama. Ayoko sana eh, kaya lang iniisip kong kalagayan ni Mama. Lagi naman ang mama mo ang kailangang isipin eh. Sino ba ako dito? Pasensya ka na.
Wala akong magawa eh. Okay lang, naiintindihan ko naman eh. Salamat sa pangunawa ha. Kapag gumaling na naman ang mama, hihinto na rin sa pagpunta rito si Alexa. Siya mismo nagsabi na gusto lang niyang gumaling si mama. 1 buwan na rin nakatira sa bahay si Alexa. Halos siya na ang nagdidesisyon sa bahay. Kung anong lulutuing ulam. Kung anong ayos ang gagawin sa bahay. Maganda lang din ang pakikiharap niya sa akin kapag nandun si Abdel. Pero kapag kami-kami lang sa bahay, ipinapakita nito ang tunay na ugali. Kaya pala magkasundo sila ni Mama Elena. Kapwa sila mata pobre. Kasalukuyan akong nasa kusina ng mga sandaling yon nang kausapin ako ni Mama Elena. Hanggang kailan ka ba magtitiis sa bahay na to? Hanggat nandito po ang asawa ko. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Ni isang kusing. Wala kang makukuha sa anak ko. Hanggat hindi ka niya iniiwan, wala siyang manang makukuha sa akin. Hindi po perang habol ko sa anak ninyo. Alam po yan ni Abdel. Sinong niloloko mo? Sa tingin mo kaya, hindi ko nakikilala ang mga babaeng oportunista na katulad mo? Bakit po ba galit na galit kayo sa pinagmulan ko? Dapat nga po mas higit niyo ako naiintindihan eh. Dahil nagmula rin kayo sa mahirap na pamilya. Bakit po kung umasta kayo ngayon, sobrang taas ng tingin niyo sa sarili niyo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mo kong gawa ng kwento. Huwag niyo na pong ipagkaila. Matagal ko na pong alam na tindera lang kayo sa palengke nang makilala niyo ang papa ni Abdel. Itiko mo yung bibig mo! Bakit niyo po gustong itiko ang bibig ko? Ayaw niyo bang malaman ni Alexa ang nakaraan niyo? Tumigil ka sabi! Nananahimik po ako dito nang puntahan niyo ako para lang hamakin na naman, kaya hindi po ako titigil. Sabi na nga ba, may tinatago ka ring ugali. Mabuti pa po magpahinga na kayo. Baka mamaya magkasakit na naman kayo at isumbong niyo na naman ako kay Abdel. Kitang-kita ko ang paglalabasan ng mga ugat sa noo ni Mama Elena. Napasulyap din ako sa kamao niyang nakatikom at nanginginig. Tinalikuran ko na lang siya para matapos na ang pag-uusap namin. Lumabas muna ako sa kusina at nagpahangin sa likod bahay. Sinundan naman ako ni Aling Desa. Sa mga ganong pagkakataon kasi, parang ang babae na ang tumatayo kong ina sa bahay na yun. Siya rin na nagbibigay ng lakas ng loob sa akin para lumaban at huwag mawalan ng pag-asa. Pareho pa kami nagulat nang marinig namin ng malakas na tili ni Alexa. Sabay pa kaming pumasok ni Aling Desa sa sala ng bahay. Pareho kaming itinulos na sa kinatatayuan nang makita ang mama na walang malay at may umaagos na dugo sa ulo. Nasa ibaba ito ng hagdan. Hinuha ko na hulog ito habang paakyat. Nahimasmasan lang kami pareho ni Aling Desa nang muling sumigaw si Alexa na kailangan naming dalhin sa ospital si Mama Elena. Nang maisakay si Mama Elena sa kotse ni Alexa, tanging si Aling Desa lamang ang sinama nito. Naiwan naman akong labis na nag-aalala. Buong gabi ako naghintay ng tawag ni Abdel. Sigurado kasing nakarating na rito ang nangyari kay Mama Elena. Pagsapit naman ng umaga, dumating na si Aling Desa. Sabi niya mabuti na ang lagay ni Mama. Pero kakatuwa ang kinikilos nito na tila may nais sabihin. Nang tanungin ko naman, malalaman ko rin daw pagdating ni Abdel. Nang dumating ang asawa ko, galit niya akong kinumpronta sa nangyari sa mama niya. Anong ginawa mo sa mama ko? Ano bang sinasabi mo? Wala akong ginawa sa kanya. Ikaw raw ang dahilan kung bakit nahulog si mama sa hagdan, sabi ni Alexa. Hindi totoo yan. Narinig na lang namin na sumigaw si Alexa. Pagpasok namin, nasa sahig ng mama at wala nang malay. Hindi ko na alam kung sino paniniwalaan ko sa inyo eh. Bakit naguguluhan ka kung sino ang paniniwalaan mo sa amin ni Alexa? Natural lang na ako ang paniwalaan mo dahil asawa mo ko. Nagsasabi ka ba ng totoo? Bakit hindi mo tanungin si Aling Desa? Siyang nakakaalam sa totoong nangyari kay Mama Elena. Siya din ang nakakaalam kung paano ko tratuhin ng mama mo at ni Alexa.
Nagkukunwari lang siyang mabait kapag kaharap ka. Pero kapag kami na lang ang nandito sa bahay, lumalabas na ang tunay niyang ugali. Pareho sila ng mama mo. Mata pobre at mapangmata sa kapwa. Bakit hindi mo sinasabi sa akin yan? Para ano? Wala ka namang magagawa, di ba? Mama mo yun. Asawa mo lang ako. Natural na siya pa rin ang papanigan mo. Patawarin mo ako. Hindi ko na rin kasi alam ang gagawin ko sa inyo. Sabi mo nga, kahit anong gawin mo, hindi ka talaga matatanggap ni Mama. Iisa lang ang solusyon na naiisip ko. Ang umalis ako sa bahay na to. Hindi kita papayagan. Mamili ka. Ako o ang mama mo. Huwag mo namang gawin sa akin to. Hindi pwede na pareho mo kaming piliin. Hindi matatahimik ang bahay na to hanggat nandito ako. Kaya mamili ka sa amin ng mama mo kung sino ang mas matimbang sa'yo. Nang araw na yun nagdesisyon si Abel na ako ang piliin. Humingi lang siya ng palugit para magpaalam sa kanyang mama. Bubukod na kami ng titirhan. Malayo kay Mama Elena. Nang dumating si Mama Elena galing sa ospital, hindi na naghintay ng matagal si Abdel. Agad na niyang sinabi ang plano nito. Gaya ng inaasahan namin, hindi yun nagustuhan ng mama niya. Galit na dinuro-duro pa ako nito. Hindi naman ako nagpatinag. Alam kong nasa panig ko ang asawa ko. Kahit nandun pa rin kami, tuluyan nang nawala ang bigat sa dibdib ko. Dahil sa wakas makakalaya na rin kami sa bahay na yun. At sa manipulasyon ni Mama Elena. Ngunit hindi ko inaasahan ang mga susunod na sinabi ni Mama sa amin. Oras na umalis ka rito, Abdel. Ni isang kusing wala kang makukuha sa akin. Sa ibang tao ko ibibigay ang mana mo. Titiyakin ko rin maghihirap ka. Babawiin ko sa iyo ang negosyo, sasakyan mo, at pera mo. Hindi niyo yung magagawa sa akin, Mama. Kapag pinili mo ang babaeng yan, makakaya mo bang tumira sa barong-barong? Kaya mo bang magtiis na yung ipapaulam sa iyo galing sa karinderya? Ang mahalaga naman po ay magkasama kami ni Abdel. Makakaraos din po kami. Makakaraos? Kailan pa? Hindi sanay ang anak ko sa mahirap na buhay. Kaya mamili ka. Ang babaeng yan o ang yaman na nakasanayan mo na? Abdel, mabuti pang umalis na tayo. Huwag mo na siyang pakinggan. Di ba sabi mo, lahat kakayanin mo basta magkasama lang tayo? Sige, sumama ka sa babaeng yan. Nang maranasan mo kung paano maghirap. Tingnan ko lang kung kakaibiganin ka pa rin ng mga kaibigan mo. Oras na malaman nila na isa ka ng pobre. Hindi sila tunay na kaibigan kung sa ganitong panahon nila tatalikuran si Abdel. Bakit hindi ka sumagot, Abdel? Umalis na tayo, Abdel. Halika na. Cecilia, Bakit? Kailangan na nating umalis. hindi ko kayang maghirap. Hindi ko kakayanin. Ano? Pero sabi mo sa akin, hindi mo kayang mawala ako sa'yo. Bakit ngayon yan ang sinasabi mo? Mahal kita. Kaya lang hindi ko kayang maghirap. Ang mawalang mga nakasanayan ko na. Kaya mo akong ipagpalit sa pera? Abdel, kaya naman nating kumita eh. Magtatrabaho din ako. Hindi mo ko naiintindihan. Laki ka kasi sa mahirap. Kaya okay lang sa'yo na maghirap ka uli. Paano ako? Hindi ko kaya magdildil ang asin sa piling mo. Akala ko, hanggang huli ipaglalaban mo ko. Bakit ang bilis mo namang bumitaw? Patawarin mo ko. Hayop ka. Wala kang pinagkaiba sa mama mo. Mag-ina nga kayo. Narinig mo na ang desisyon ng anak ko. Makakaalis ka na sa bahay ko. Dalhin mo na lahat ng gamit mo. Bilisan mo na bago pa kita ipakaladkad. Abdel, bakit? Bakit? Patawarin mo ko. Hindi kita maaaring piliin. Nang mga sandaling yun,
Tuluyan ng gumuho ang natitira kong pag-asa. Ang inaakala kong lalaki na magtatanggol sa akin hanggang sa huli ay iniwan ako sa ere. Mas binigyan nito ng halaga ang yaman kesa sa akin. Hanggang makaalis ako sa bahay na yun, nanatiling nakayuko si Abdel at hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Si Aling Desa ang naghatid sa akin hanggang sa kayan. Umiiyak na yumakap siya sa akin. Binigyan niya pa ako ng malaki-laki ring halaga. Ayaw ko sanang tanggapin pero sinabi nito na para yun sa amin ng anak ko. Muli ko siyang niyakap at nagpasalamat. Binulungan ko rin siya na walang dapat makaalam na nagdadalang tao ako. Tumango lamang siya sa akin. Sa buong biyahe na natili lang akong tahimik at nakatanaw sa malayo. Hanggang marating ko ang baryo kung saan nakatira ang inay. Cecil? Ikaw nga ba yan? Inay? Bakit ganyan ang ayos mo? Bakit ka umiiyak? Ikaw lang ba mag-isa? Opo, pwede po bang dumito muna ako? Oo naman. Kung alam mo lang kung gaano mo ko pinasaya na dito ka nagpunta. Sa wakas kasi makakasama na rin kita. Salamat po, Inay. Halika muna sa loob ng bahay. Siguradong hindi ka pa kumakain. Kumain ka muna at saka mo ikwento ang nangyari sa'yo. Hindi po ako nagugutom. Hindi ka pwedeng magpalipas ng gutom, lalo na sa kalagayan mo ngayon. Ho? Hindi ba buntis ka? Kailangan mo maging malakas at matapang para sa magiging anak mo. Paano niyo po nalamang nagdadalang tao ako? Naramdaman ko yun agad nang magdaiti ang mga balat natin. Alam ko rin na napakabigat ng dinadala mong problema. Kaya tama lang na dito ka nagpunta sa akin. Walang ibang makakatulong sa'yo kundi ako. Habang nagsasalita ang inay, para akong nahihipnotismo. Nang akayin niya ako papasok ng bahay nito, naging sunod-sunuran na lang ako. Noon ko lang naramdaman ang matinding pagod sa mahabang biyahe. Naghain agad ng pagkain ng inay. Ininit lang niya ang ulam na sinigang na isda. Masarap ang luto ng sinigang. Kaya kahit wala akong ganang kumain, hindi ko na namalayan na naparami na pala ang kain ko. Nang makatapos ako sa pagkain, tsaka ko ikinuwento ang nangyari sa akin sa piling ng asawa at biyanan ko. Wala akong pinalampas na detalye kung paano ko tratuhin ni Mama Elena at ang pagtalikod sa akin ni Abdel. Wala ring sariling desisyon ng asawa mo. Sa edad niyang yun, hindi pa rin siya makaalis sa saya ng nanay niya. Sinayang ko lang ang 3 taong kong pakikisama sa kanya. Tinalikuran ko ang maganda kong trabaho para sa kanya. Sa pag-aakalang siya ang magbibigay sa akin ng magandang buhay. Ngayon ko lang napagtanto, sa loob ng 3 taon naming pagsasama, wala na siyang ginawa kundi pagdamutan ako. Kahit magsisi ka pa ngayon, hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Gusto ko lang ilabas ang matagal nang nakatagong sama ng loob na nananahan sa dibdib ko. Ngayong narito ka na sa poder ko, hindi ako papayag na apihin ka pa ng kahit sino. Ako na ang makakalaban nila sa susunod. Ayokong umuwi kina lolo't lola na ganito ang kalagayan ko. Noon pa man, tutol na si lolo kay Abdel. Simula pa lang kasi mabigat na ang loob niya rito eh. Sana nakinig na lang pala ako sa kanila. May pagkakataon ka pang baguhin ang takbo ng buhay mo. Pero wala nang pagkakataon para sa asawa at biyanan mo. Ano pong ibig niyong sabihin, Inay? Ay, wala. Kalimutan mo nang sinabi ko yon. Magpahinga ka muna sa magiging silid mo. Salamat po, Inay, na tinanggap niyo ako dito ah. Mabuti na lang pala, hindi na ako nagdalawang isip na tumuloy dito. Anak kita. Kaya kahit anong oras, malaya kang pumunta dito. Maging ang mga kapatid mo. Inay, nasan po ang pamilya niyo? Mag-isa lang ako nakatira dito. Wala akong pamilya, kundi kayo lang.
Akala ko po Na sumama ako sa ibang lalaki? Wala akong sinamahan na kahit sino, Cecil. Hanggang ngayon kayo lang ang tinuturing kong pamilya. Tanging tatay mo lang ang lalaking minahal ko. Hindi ko po maintindihan. Bakit sabi ng itay, kaya nyo kami iniwan dahil sa ibang lalaki? Yun ang napagkasunduan namin ng tatay mo. Ako ang nagsabi sa kanya noon na yun ang idahilan sa inyo. Pero bakit? Para madali ninyo matanggap na magkakapatid ang paglayo ko. Para hindi nyo na ako hanapin. Buong buhay namin ni na kuya nang ulila kami sa inyo. Inakala namin na inabandonan nyo nga kami noon. Patawarin niyo ako. Hindi ko rin kagustuhan na malayo sa inyo. Wala lang akong pagpipilian noon. Naipit ako sa pagmamahal sa inyo at sa obligasyon ko sa aking ina. Naging sapat ba ang dahilan nyo para iwan kami? Hindi. Pero hindi ako nagsisisi sa naging desisyon ko. Dahil batid ko sa paglayo ko sa inyo. Nailigtas ko kayo sa mas malaking kahihiyan. Ngayon alam ko na kung bakit hindi nag-asawang itay noon. Dahil hanggang sa huling hininga niya, kayo pa rin ang mahal niya. Ganun din ako. Tatay niyo lang ang mamahalin ko habang nabubuhay ako. Yung sinasabi niyo na dahilan ng paglayo niyo, ano po ba yun? Malalaman mo rin sa mga susunod na araw. Gusto kong ikaw mismo ang makaalam. Gusto ko pa sana mag-usisa kay inay. Pero nagpatiuna na siya sa paghakbang papunta sa magiging silid ko sa bahay na yun. Isang katamtamang laki ng silid ang pinasok namin. Meron din nag-iisang bintana. Malaki yun kaya malayang nakakapasok ang sariwang hangin. Ang tanging laman nun ay isang kama at drawer. Lagi ko nililinisan ang kwarto na to. Umaasa kasi ko na baka isa sa inyong mga anak ko makaalalang bisitahin ako rito. Maraming salamat po, inay. Tiyak na magiging masarap ang tulog ko mamayang gabi. Habang nandito ka, huwag ka munang mag-isip ng kahit ano. Kailangan mo rin makapagpahinga alang-alang sa dinadala mo. Opo, inay. Oh, maiwan muna kita. Titingin ako sa talipapa kung anong pwedeng mabili na merienda doon. Tatawagin na lang kita kapag nakaluto na ako. Sige po, inay. Nang mapag-isa, itinabi ko na muna ang mga dala kong bagahe. Nahiga muna ako sa higaan. Nakaramdam naman ako ng kaginhawaan nang mailapat ko ang likod ko sa malambot na kama. Hindi ko rin namalaya na makakatulog pala ako. Nagising ako ng hapon na. Uminat pa ako. Magaan na ang pakiramdam ko. Lumabas ako sa silid ko at nakita ko ang inay sa kusina. Ngumiti naman siya sa akin nang makita ko. Malapit na itong maluto. Maupo ka na muna riyan. Napahaba po yata ang tulog ko. Mabuti nga yun para gumaan ang pakiramdam mo. O heto, magmerienda ka muna. Sabayan niyo na po ako, inay. Habang pinagsasaluhan namin ng inay ang inihanda nitong merienda, hindi ko naman maiwasan na isipin ang nangyari sa akin. Lingid sa akin, pinagmamasdan naman ng inay ang ekspresyon ko. Nababasa nito ang laman ng isip ko kahit hindi ako magsalita. Isa yun sa mga katangian ng inay, ang makabasa ng iniisip ng ibang tao. Alam mo anak, hindi kita pipilitin na kalimutan agad ang nangyari sa'yo. Pero sana tanggapin mo na sa sarili mo na kahit kailan, hindi na kayo magkakaayos ng asawa mo hanggat buhay ang biyanan mo. Naranasan ko po na lumaking hindi buo ang pamilya. Ayoko po sanang maranasan yun ng magiging anak ko. Sa kabila na wala ako sa tabi nyo habang lumalaki kayo, naging mabuti kayong mga bata. Hindi lang yun. Nagawa nyo pang magtapos ng pag-aaral. Kaya naniniwala ako na magagawa mo rin yun sa anak mo kahit wala ang ama niya sa tabi nyo. Hindi ko kayo pababayaan na magiging apo ko.
Hindi ako nakaimik sa sinabing yun ng inay. Litong-lito pa rin kasi ko sa mga sandaling yun. Sa kaibuturan ng puso ko, umaasa pa rin ako na sana maayos pa rin namin ni Abdel ang pagsasama namin. Sadya yatang matigas ang ulo ko. O ganito lang talaga ang nagmamahal. 1 linggo na ako sa bahay ng inay nang magpaalam akong luluwas. Hindi ko sinabi ang dahilan ko. Pero nararamdaman ko na alam niya kung saan ako pupunta. Nagbilin lang siya na mag-iingat ako. Nang araw na yon, day off ni Aling Desa. Nagkita kami sa isang lugar na tanging kami lang ang nakakaalam. Minsan na kasi niya akong dinala doon. Tuluyan na naglaho ang natitirang pag-asa sa akin na maaari pang maayos ang pagsasama namin ni Abdel. Sinabi kasi ng kasambahay na nagsasama na sina Alexa at Abdel sa iisang bahay. Opisyal na rin di umano ipinahayag ng dalawa ang kanilang relasyon. Pinayuhan na lang ako ni Aling Desa. Nakalimutan na ang asawa ko at magpakalayo-layo na lamang. Pag-uwi ko sa bahay ng inay, lagi lang akong tulala at nakakulong sa kwarto ko. Hindi ko natuloy na mamalayan ang ginagawa ng inay. Minsan kailangan kong magbanyo. Naabutan kong may mga tao sa sala. Isa sa kanila ang nag-abot ng sobra na naglalaman ng pera. Napakunot ang noo ko habang nakatingin sa kanila. Nang makaalis ang mga bisita, tsaka ako nagtanong kay inay. Para po saan ang perang ibinigay nila sa inyo? Para sa serbisyong ginawa ko sa kanila. Ano pong klaseng serbisyo? Siguro ito na ang tamang panahon para malaman mo ang tungkol sa akin. Ang gawain ding ito ang dahilan kung bakit kailangan namin maghiwalay ng itay nyo. Kailangan ng mamahinga nun ng inay. Dahil nag-iisa lang akong anak, walang magmamana ng kanyang kaalaman kundi ako. Wala akong magawa kundi talikuran kayo at sundin ng inay para tuluyan na siyang mamahinga. Cecil, isa akong mangkukulam. Ha? Isang mangkukulam? Oo, mula nang tanggapin ko ang pamana ng inay. Ito na ang pinagkakakitaan ko. Hindi po ba masama ang mangulam ng ibang tao? May kapalit po itong masigit na kaparusahan sa gagawa. Alam ko. Tinanggap ko na rin ang magiging kapalaran ko kung sakali na merong albularyo na makakatalo sa akin. Katulad na nangyari sa aking ina. Nagawa niyong talikuran kami para sa paggawa ng masama? Hindi masama ang ginagawa ko. Masamang tao din ang kinukulam ko. Yung mga halangang kaluluwa at wala nang ginawa kundi ang mamerwisyo ng ibang tao. Kahit na po, Nay, masama pa rin po ang ginagawa niyo. Sana naman po itigil niyo na yan. Patawarin mo ko, anak. Hilingin mo na ang lahat. Huwag lang ang bagay na to. Oras na talikdan ko ang gawain ito. Para ko na rin tinalikuran ng pamana sa akin ng inay. Hindi ko maintindihan ang katwiran na yun ng inay. Pero hindi ko na rin siya pinilit na talikuran ng ganong gawain. Pero nangako ako sa sarili ko na hindi ko siya gagayahin. May takot pa rin ako sa Diyos. At ayokong sa anak ko mapunta ang karma. Hindi ko naman yun itinago kay inay na hindi ko gustong magmana ng kaalamang itim nila ng kanyang ina. Nangako naman ng inay na wala sa aming magkakapatid ang magmamana ng kaalaman niya sa kulam. Araw-araw maraming nagpupunta sa bahay para hingin ang serbisyo ng inay, kapalit ng malaking halaga. Mahigpit din at mabusisi ang inay pagdating sa taong gustong ipakulam ng mga lumalapit sa kanya. Kailangan may sapat na dahilan at karapat-dapat ang taong yun sa gagawin niyang pangungula. Katulad ng mag-inang galing pang malayong lugar. Nasa 15 anyos lamang ang anak nito at malaki na ang tiyan. Ayon sa kwento ng ina, ginahasa ng paulit-ulit ang anak nito hanggang magdalang tao. Dahil mula sa maimpluwensyang pamilya ang mga taong sangkot, nahirapan sila na makuha ang hustisya. Hindi na rin kinuha ng inay ang perang inaabot sa kanya ng babae.
ibibigay na lang daw nito ang serbisyo ng libre. Labis na nagpasalamat naman ng mag-ina. Bago umalis, iniwan na ng babae ang mga larawan ng mga taong gumahasa sa anak nito. Bakit hindi niyo po kinuha yung binibigay na pera nung Ali? Kapag ginawa ko yun, para na rin akong walang pinagkaiba sa mga taong yun. Ayoko samantalahin ang kalagayan nila para kumita ng pera. Sa bagay nga po, nakakaawa yung bata. Napaka-inosente niya para gawin ng ganong kahayupan sa kanya. Matinding parusa ang gagawin ko sa kanila. Higit pa sa nangyari sa dalagitang yon. Hindi na ako nagtataka kung bakit mas lumalapit sa inyong mga taong yun. Nawalan na sila ng tiwala sa batas natin. Natutuwa ako dahil naiintindihan mo na ako. Hindi lang naman dahil sa pera ang dahilan ko, kundi gusto ko rin tulungan ng mga mahihirap na inaabuso. Napatitig ako sa mga manika na isa sa ginagamit ng inay sa pangungulam niya. Bigla kasi sumagi sa isip ko kung gumanti kaya ako sa asawa at biyanan ko. Pero agad ko rin pinalis yun sa isip ko. Kahit gaano pa kasama ang ginawa nila sa akin, wala pa rin akong karapatan na gumanti sa kanila. Lingid sa akin, nabasa ng inay ang laman ng puso't isipan ko. Nang lumingon siya sa akin, mataman ang pagkakatitig niya sa akin. Ilang sandali pa, nagpaalam na ako na papasok sa silid ko. Nang mga sumunod na araw, marami pa rin na nagpupunta sa bahay namin. Nasanay na rin ako at tinanggap na ganun na ang trabaho ng inay. Madalas din niya akong bigyan ng pera para mabili ko ang gusto ko. Kaya kahit maliit pa lang ang tiyan ko, nakumpleto ko na ang mga gamit na kakailanganin ng magiging anak ko. Nang mga panahon na yun, wala akong kaalam-alam na may masama na palang nangyayari kay Mama Elena. May kumukulam yata sa akin, Abdel. Bakit hindi ako mapagaling ng mga doktor na tumitingin sa akin? Huwag niyo pong sabihin yan. Maghahanap po tayo ng mas magaling na doktor. Gagaling din po kayo. Pakiwari ko, may kung anong gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Bakit walang tigil sa paglaki ang tiyan ko? Malalaman po natin kapag nasuri na kayo ng doktor. Konting tiis na lang po. Hirap na ako, Abdel. Iuwi mo na lang ako sa bahay natin. Pakiramdam ko, lalong lumalala ang kalagayan ko dito sa ospital. Kapag nasuri na po kayo ng doktor, kailangan po nating malaman ang dahilan ng paglaki ng tiyan niyo. Pangako ka, anak. Iuuwi mo na ako sa lalong madaling panahon. Opo, Mama. Pangako yan. Pagkatapos ng maraming pagsusuri na ginawa kay Mama Elena, hindi pa rin matukoy ang sanhi ng paglaki ng tiyan nito. Kahit si Abel, nawawalan na rin ng pag-asa na gagaling ang kanyang mama. Kaya naman nagdesisyon siyang iuwi na lamang ito sa bahay. Kahit si Aling Desa, kumbinsido na baka kinukulam ang kanyang ina. Palaisipan naman sa kanilang lahat kung sino ang gagawa nun. Sinabi ko naman sa iyo, may kumukulam sa akin. Sino naman po ang gagawa nun sa inyo? Wala naman po kayo nagiging kaaway. Si Cecilia lang ang pwedeng gumawa nito sa akin. Matindi ang galit ng babaeng yun sa akin. Wala na po sa buhay natin si Cecilia. Hindi po tama na pagbintangan pa natin siya. Alam mo ba ang pagkatao ng babaeng yun? Kung anong klaseng pamilya meron siya? Ikaw na rin mismo ang nagsabi na lolo't lola lang ang nagpalaki sa kanilang magkakapatid. Kung may mas mapong gagawin sa inyo si Cecilia, dapat noon pa. Hindi siya magtitiis dito sa bahay. Mahal mo pa ba ang babaeng yun? Hindi po yun basta mawawala. Asawa ko pa rin po si Cecilia. Hibang ka na nga talaga. Sa dami ng babaeng pwede mong pakasalan, ang babae pang yun na hindi natin alam ang nakaraan. Mabuti pa po magpahinga na kayo. Hindi po makakabuti sa inyo kung lagi na lang kayong nagagalit. Hindi ako magagalit kung hindi ako kinukulam ng babaeng yon. Hindi po tayo nakakatiyak na kinukulam nga kayo. Baka po may iba pa kayong sakit na hindi nalalaman ng mga doktor. Bahala ka kung ayaw mong maniwala sa akin. Ako ang may katawan kaya alam ko ang nangyayari sa akin.
Hindi na kumibo si Abdel para hindi na lang humaba ang usapan nilang mag-ina. Hanggang hilahin na ng antok ang mama niya. Habang tumatagal, palubhanan ng palubha ang kalagayan ng kanyang mama. Kung kani-kanino ng doktor nila ito dinala, pero hindi pa rin malunasan ang sakit ng kanyang mama. Abdel, anak, nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal pa. Matanda na rin naman ako, kaya ayos lang kung mamamatay na ako. Ma, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Kailangan ko po kayo. Paano na po ako kapag nawala kayo? Alam ko na kakayanin mo ng mamuhay ng mag-isa. May tiwala naman ako sa iyo eh. Ma, huwag na po muna kayo magsalita. Magpahinga muna kayo. Alam ko na hindi ako naging mabuting ina sa iyo. Ang dami ko naging pagkukulang sa iyo. Sana kapag nagkaroon ka ng anak, maging mabuti kang ama sa kanila. Huwag mong tularan ang ginawa ko. Para po sa akin, kayo po ang pinakamabuting ina. Huwag niyo po ako iiwan. Hindi ko kakayanin mag-isa. Hanapin mo si Cecilia. Ihingi mo ako ng kapatawaran sa kanya. Hanapin mo siya. Opo, Ma. Hahanapin ko po siya. Iuwi ko po siya dito para tayong dalawang hingi sa kanya ng kapatawaran. Hindi ko na yan magagawa pa, anak. Kaya ikaw na lang ang gumawa para sa akin. Ginagap ni Abdel ang kamay ng kanyang ina. Halos buto na lamang yun. Humpak na rin ang pisngi nito. Tila wala na ring dumadaloy na dugo mula rito. Ilang araw pagkatapos ng pag-uusap ni Abdel at ng kanyang mama, hindi na nun nakakatulog si Mama Elena. Parati kasi itong may tinuturo sa kisame at minsan sa may bintana. Hindi na rin siya makausap ng matino. Hanggang isang umaga, natagpuan na lamang ni Abdel ang kanyang ina na wala ng buhay. At nilalabasan na ang katawan nito ng mga uod na kasing laki ng mga butil ng bigas. Naglulundagan pa yon. Nasaksihan pa niya ang paglabas ng isang alupihan sa tenga nito. Noon lang naniwala si Abdel sa sinasabi ng ina na kinukulam ito. Samantala, patuloy naman sa pagdagsa ang mga taong gustong kumuha ng serbisyo ni inay. Halos wala nang ang pahinga ang aking ina para lang matulungan ang mga taong lumalapit sa kanya. Kailangan niyo rin pong matulog, inay. Baka mamaya kayo naman ang magkasakit. Huwag mo kong alalahanin, iha. Malakas ako at kaya ko ang sarili ko. Ikaw dapat ang nagpapahinga na. Hindi pa po kasi ako inaantok eh. May bumabagabag ba sa'yo? Ilang gabi ko na po kasing napapanaginipan si Mama Elena. Tapos kanina po dinalaw na naman niya ako sa panaginip. Para po ba siyang nagpapaalam na? Humingi rin po siya ng kapatawaran sa mga ginawa niya sa akin. Meron ipinapahiwatig ang panaginip mong yon. Maaaring ang biyanan mo ay nagdurusa sa isang karamdaman. O di kaya sumakabilang buhay na. Imposible pong mamatay kaagad si Mama Elena kahit matanda na malakas pa po siya. Hula ko lang naman yon. Pero malay naman natin. Ay, wag na nga po natin siyang pag-usapan. Mahihiga na lang po ako ulit at pipilitin kong makatulog. Mabuti pa nga. Matutulog na rin ako maya-maya. Tatapusin ko lang ang paglalagay ng sinulid sa mga alaga kong insekto. Nang humakbang ako pabalik sa silid ko, hindi ko na nakita pa ang pagsilay ng ngiti sa labi ng inay. Tumayo pa siya at kinuha ang isang litrato. May patak pa ng kandilang itim ang bandang tiyan ng taong nasa larawan. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal namin, nagpaalam ang inay na may pupuntahan lang. Kapag daw may naghanap dito, sabihin ko na lang daw na babalik din siya agad. Naisipan ko na lang na maglinis ng buong bahay. Hindi pa naman malaki ang tiyan ko, kaya nakakagalaw pa ako ng maayos. Naisip kong pasukin ang kwarto ng inay, kung saan siya nagsasagawa ng kulam.
Maraming litrato ang nakadikit sa dingding. Meron doon ang pumukaw ng atensyon ko, kasabay ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Isa kasi sa litratong naroon ay kay Mama Elena. Agad ako nagkahinala na may ginawa rito si inay. Mabilis naman ako lumabas sa kwarto na yun. Nang marinig ko ang pagdating ng inay, agad kong ipinakita sa kanya ang litrato. Nanginginig pa ang kamay ko na may hawak nun. May ginawa po ba kayo kay Mama Elena? Oo. Iginanti lang kita sa ginawa niyang pang-aapi sa'yo. Sa tingin mo kaya basta ko na lang palalampasin yon? Pero inay, hindi po tama ang ginawa niyo. Wala akong pakialam kung tama o mali ang ginawa ko. Ang mahalaga lang naman sa akin, maiparanas ko sa kanya ang paghihirap mo nung nasa kanila ka pa. Paano po kung may makaalam sa ginawa niyo? Huwag kang mag-alala. Hindi nila malalaman yon. Sa wakas matatahimik na rin ang kalooban mo. Ano po ang nangyari kay Mama Elena? Buhay pa siya noon nang kainin ng mga insekto ang kanyang katawan. Matinding pagpapahirap muna ang kanyang naranasan bago siya binawian ng buhay. Balak niyo rin po bang gantihan si Abdel? Alang-alang sa'yo at sa magiging apo ko, hindi ko siya idadamay. Ay, salamat po. Sa kabila ng ginawa niya, ayoko pa rin na may masamang mangyari sa kanya. Patawarin mo ko, Cecil, kung naglihim ako sa'yo tungkol sa plano ko. Alam ko kasi natututol ka. Tututulan ko nga po kayo dahil ayokong lalong maging masama kayo ng dahil sa akin. Paulit-ulit ko pa rin pong hihilingin sa inyo na itigil nyo ng ginagawa nyo. Huwag kang mag-alala. Malapit ko nang itigil ang ginagawa ko. Talaga po? Oo. Alang-alang sa inyo ng apo ko. Pinanghawakan ko ang pangako na yun ng inay. Umaasa ako na kapag gigising ako sa umaga, wala nang mga bisita ang naroon para hingin ng serbisyo niya. Matuloy na lumipas ang mga araw. Unti-unti ko na rin natatanggap ang mga nangyari sa akin. Nakakatulog na ako ng mahimbing tuwing gabi na hindi kailangan umiyak. Tinanggap ko na ng maluwag sa dibdib ko na kami na lang ng anak ko ang magkasama. Kung kailan naman masaya na ako sa piling ng inay, isang hindi inaasahang bisita naman ang dumating sa bahay. Paano mo nalaman na nandito ako? Galing ako sa lolo't lola mo. Baka nga daw nandito ka sa bahay ng nanay mo. Wala ka naman daw kasing ibang pupuntahan eh. Umalis ka na. Naiintindihan ko ang galit mo. Pero sana, hayaan mo makapagpaliwanag ako. Hindi na kailangan. Malinaw na hindi mo kayang mabuhay nang wala ang karangyaan na nakasanayan mo. Wala na si Mama. Bago siya mamatay, gusto niyang hanapin kita at ihingi ko siya ng tawad sa iyo. Nasabi mo nang gusto mong sabihin, makakaalis ka na. Nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Magsimula muli tayo. Pangako, magiging mabuti na akong asawa sa iyo. Huwag kang mangako kung hindi mo rin naman kayang panindigan. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Umuwi ka na sa akin. Bakit ngayon ka lang? Hindi ko kasi maiwan si Mama. Kailangan niya ako. Ang sabihin mo, kaya ka lang nagdesisyon na hanapin ako dahil wala na ang mama mo. Natatakot kang mag-isa. Napakaduwag mo pa rin. Pwes, hindi ako ang mama mo na pwede mong sandalan. Kaya umalis ka na. Hindi ako titigil sa panunuyo sa iyo. Babalik ako dito lagi hanggat hindi ka sumasama sa akin. Nag-aaksaya ka lang ng panahon. Hindi mo rin ako mapipilit na bumalik sa'yo. Tinalikuran ko na si Abdel. Nasabi ko na rin naman ang mga dapat kong sabihin sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap naming yun, mas lalong gumaan ang pakiramdam ko. Napagtanto ko na hindi ko naman pala siya kailangan sa buhay ko. Ilang beses pang bumalik sa bahay si Abdel, pero hindi ko na siya hinarap pa. Ang inay na lang ang humaharap sa kanya. Ayaw ka nang kausapin ng anak ko, kaya mas mabuti kung hindi ka napupunta rito.
Nagmamakaawa po ako sa inyo. Kahit sandali lang po. Wala na akong magagawa kung ayaw ka na ni Cecilia. Napuno na siya sa'yo. Hindi po ako aalis dito hanggat hindi ako hinaharap ni Cecilia. Ikaw ang bahala. Mula sa pagkakasilip ko sa maliit na siwang ng kwarto ko, nakita kong nakatayo pa rin sa bakuran namin ang asawa ko. Nang pumasok ang inay sa loob ng bahay, tsaka naman ako lumabas ng kwarto. Ayaw umalis ng asawa mo. Desidido talaga siyang hintayin kang harapin siya. Aalis din po yun. Kilala ko ang asawa ko, wala yung tiyaga. Kung talagang desidido ka nang hindi na makipagbalikan sa kanya, ang mabuti nating gawin, umalis na sa bahay na to. Aalis po tayo dito? Oo, nangako ako sa'yo na titigil na ako sa ginagawa ko, di ba? Mangyayari lamang yun kung aalis na tayo sa lugar na to at hindi na ako masusundan ng mga humihingi ng serbisyo ko. Salamat po, Inay, at pinagbigyan niyo ang kahilingan ko. Naisip kong ito lamang ang pwede kong gawin bilang nanay mo. Ayoko ding ikahiya niyo ako dahil sa gawain ko. Kahit kailan po, hindi ko kayo ikakahiya. Alam ko po na ganun din ang mga kapatid ko. Niyakap ko pa ng mahigpit ang inay habang lumuluha. Gaya ng plano, umalis kami sa lugar na yon. Walang nakakaalam na bumalik kami sa lugar ng itay. Nakipagkita rin ang inay sa dalawa ko pang kapatid. Katulad ko, wala rin silang galit o katiting na pagtatampo kay inay. Ni minsan kasi, hindi hinayaan ng itay na magtanim kami ng sama ng loob nun kay inay. Nagpatayo kami ng maliit na bahay malapit kina lolo. Habang naroon kami, kapansin-pansin ang pagbawas ng timbang ng inay. May sakit po ba kayo, Inay? Wala anak. Naninibago lang siguro ako nung lumipat tayo rito. Nag-aalala po kasi ako sa inyo eh. Tamilmil din po kayo tuwing nakain tayo. Huwag mo kong alalahanin, anak. Ang intindihin mo na lang ang sarili mo at ang apo ko na nasa sinapupunan mo. Opo, Inay. Basta kapag meron kayong nararamdaman, magsabi lang po kayo sa akin. Ngumiti lang naman ang inay. May kakaiba akong nababanaag sa mga mata niya na hindi ko matukoy kung ano. Nang sumunod naman ng mga araw, naging masigla na ulit ang inay. Kaya naman nawala na sa isip ko ang pag-aalala sa kanya. Isang linggo bago ang kaarawan ng inay, nadatnan namin siyang wala ng buhay sa kanyang silid. Isang sulat ang iniwan niya sa amin. Hawak pa yun ng kanyang kanang kamay. Tila ba gusto nitong makatiyak na mapasa kamay namin ang sulat nito. Labis ang aming pagdadalamhati kahit sina lolo't lola. Wala kasi kaming alam na may iniindang sakit ang inay. Nang mabasa namin ang kanyang iniwang sulat, naging malinaw din ang lahat sa aming magkakapatid. Isang mangkukulam din ang nagbigay ng sakit kay inay. Hindi nito kayang pagalingin ang sarili. Dahil batid na nito ang magiging kamatayan. Ang hiling ko na tumigil na siya sa kanyang ginagawa ay pinagbigyan niya. Malaking halaga rin ang iniwan niya sa aming magkakapatid. Inipon niya ang perang yun ng ilang taon para sa amin. Maraming salamat po, Inay. Kahit sandaling panahon lang tayo nagkasama, ipinaramdam niyo pa rin sa akin ang pagmamahal ng isang ina. Dinamayan niyo ako sa madilim na sandali ng buhay ko. Yun ang huling sandaling nakadalaw ako sa puntod ni inay bago ko manganak. Isang malusog na babaeng sanggol ang sinilang ko. Pinangalanan ko siyang Dulce. Isinunod ko sa pangalan ng inay. Sa paglipas ng taon, ipinakilala ko rin ang anak ko kay Abdel. Siya pa rin ang ama at karapatan niya yung malaman. Buong puso naman niyang tinanggap ang anak namin at sinusustentuhan. Magkaganon man, mas pinili na rin namin na magkanya-kanya na ng landas. Ang mahalaga, nagawa naming patawarin ang pagkukulang ng isa't isa at maging magulang sa aming anak. Wakas. Ano na naman bang drama to, Cecil?
Ayoko na talaga.